Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Salamat po sa ating mga testimonies. Nakakagalak po ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid na patotoo sa gabing ito. So, may galing ibang bansa, may galing ibang probinsya, may galing iba't iba man natin pinanggalingan, may galing ng isla. So, ibig sabihin ay hindi ho sa isang particular na lugar lamang po ang Panginoon kung paano po siya gumalaw sa atin. So, hindi natin na alam, kahit sa mga malalayong lugar na meron po tayong mga kapatid or mga kapwa natin mananampalataya na hindi man natin kilala personally, pero nandun yung kanilang amazement sa pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay. And nandun yung kanilang tuwa at yung kanilang thankfulness sa kabutihan po ng Panginoon. At ganoon din po ang ating damdamin sa gabing ito. Amen po ba? Amen. So with a thankful heart, kaya po tayo nandito sa gabing ito at mayroon tayong tuwa upang katagpuin ang ating Panginoon sa ating pong gawain ng pananalangin. So again, this is a midnight prayer meeting na minsan lang po ito mangyari sa isang taon. So 3 or 4 times na atin pong ginagawa para po sa ating church, sa ating pong pananalangin. So, purihin po ang Panginoon muli sa lahat ng ating pong mga testimonies. At sa oras pong ito, samahan po ninyo ako sa ating pong exhortation dito po sa aklat ng 2 Korinto or 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to verse 8. So, actually, ito po ay second part ng ating series or ng ating exhortation na na-exhort ko po ito last month pa, July. So, ito po yung continuation po natin. So, 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 8. So, ito po yung ating passage. At samahan niyo po ako sa pagbasa sa salita po ng ating pong Panginoon. Okay, sabi po rito, for we know that if the tent, that is our earthly home, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, if indeed by putting it on, we may not be found naked. For while we are still in this tent, we groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. So we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. Sa Diyos po ang kapurihan sa pagkabasa po ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin muli. O Diyos, salamat po sa gabing ito na minsan pa kami po ay makarinig ng inyong pong mensahe. At dalangin po namin, Ama, na sa bawat salita po na aming mapapakinggan ay maging bukas ang aming pong mga puso upang ito po ay aming gawin sa aming mga buhay sapagkat ito po ay katotohanan buhat sa iyo, Panginoon. Bagay na inyo din pong ipinagkakaloob sa amin upang kami ay patuloy na magpailalim sa iyo at mamuhay kami ayon sa iyo pong pagkatawag sa amin. At patuloy, Ama, ikaw pong manguna sa inyo pong lingkod na gagamitin na tagapagsalita sa gabi pong ito. Hingi po ko ng tawad sa lahat ng aking pong mga pagkakasala at patuloy niyo po lamang akong gamitin na instrumento ng pagpapahayag ng inyong pong mensahe. At sa bawat isa na maaabot po ng mensaheng ito, ikaw din pong patuloy na magpala sa kanila, Panginoon, ng oras na hindi po kami ma-distract ng maaaring gamitin ng kaaway, Panginoon, upang hindi kami maging attentive sa inyo pong salita. At patuloy kaming sumunod lamang sa iyo pong ituturo sa amin, Panginoon, nang may tuwa sa amin pong mga puso, sapagkat alam po namin na ang buhay namin ngayon ay nasa iyo na, Panginoon. Kaya salamat po muli. Ito pong aming dalangin. Purihin po kayo sa pangalan ng inyong pong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, ang title po natin is To Die by Faith. So medyo sabihin nating mabigat na tema, itong theme po natin, sapagkat ang pinag-uusapan na dito ay kamatayan. So we know that ang dulo ng ating buhay is
yung ating kamatayang pisikal. But alam po natin that ang paglilingkod po natin sa Diyos ay hindi ho matatapos sa ating kamatayang pisikal. Kundi ito ho ay paglipat natin patungo sa walang hanggan, kung kaya't nagsisilbing training natin, ito pong ginagawa ho natin sa kasalukuyan. So, yung ating paglilingkod sa Diyos, yung ating pong pananalangin, yung ating pong pag-awit, yung ating pong pagbubulay ng kanyang salita. So again, the context here is about Apostle Paul. Siya po ay nasa panahon na hindi na niya alam kung siya ba'y makaligtas pa sa kanyang sitwasyon bilang isang alagad ng Panginoon. Dahil sa pamamagitan po ng kanyang paglilingkod ay lagi siyang nasasadlak sa bingit ng kamatayan. Lagi siyang nasasadlak sa mga panganib na marahil hindi pa natin na-experience bilang isang Kristiyano. So, ang common na experience natin bilang isang Kristiyano is yung tayo ay dinidiscriminate sa ating pagiging Kristiyano, sa ating restrictions. For example, sa mga bagay na ginagawa nila na para sa kanila ay wala namang masama. But sa atin, alam naman natin that tayo ay hindi na ho kumbaga atin or hindi na natin pag-aaring ang ating sarili. So we were bought at a price, sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 6. So ibig sabihin ay pag-aari na tayo ng Panginoon. Therefore, ang katawan natin ay kailangan nating i-reserve para sa Panginoon. At ang anumang gawin nating bagay ay alinsunod po sa ating kaligtasan, sa ating pagkatawag bilang isang Kristiyano. At ngayon, makikita po natin sa ating message. So this is our glorified hope. So as a sub-theme, sabi dito is meron tayong pag-asa na hindi ho basta-basta lamang pag-asa. Ito ay isang maluwalhating pag-asa na tiyak na naghihintay sa bawat mananampalataya. Kaya sabi dito, humantong man sa kamatayan ng ating buhay pananampalataya, humantong man sa kamatayan ng ating pagpapagal sa buhay na ito, alam natin na ito ho ay patungo pa rin. So the trajectory ng ating pagpapagal sa mundong ito para sa Panginoon ay doon sa pangako niya sa atin. Amen? So we have the glorified hope, mga kapatid. Hindi lang basta tayo may pag-asa, kundi isang maluwalhating pag-asa. That's why ang ating objective ho dito is to keep considering death's reality and heaven's certainty for those who are living by faith. So, bagamat totoo ho, bagamat realidad ho sa atin ang kamatayan, hindi naman ho tayo na ligtas sa physical na kamatayan, nakaamba pa rin po sa atin ang physical na kamatayan, pero nakaamba rin ho sa atin ang walang hanggang buhay. So hindi lang ho ang kamatayan na bagamat ito ho ay kabayaran ng ating kasalanan, so yung ating katawan lupa. But ngayon, ang ating hong minimithi is yun pong promise ng Panginoon sa atin, which is ang langit na bayan. So the certainty of heaven. And excuse me, last time, ang pag-aralan po natin, the first point here is that we have been promised with a glorified body. So it is not a person, hindi ho isang partikular na tao lamang ang magpapatotoo o nagsasabing merong maluwalhating katawan na ipagkakaloob sa atin, kundi ang Diyos mismo ho ang nagbibigay at ang Diyos mismo ho ang magkakaloob sa sino mang kanya ng isang katawang hindi nasisira. Kaya sabi dito sa verse 1, for we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands and eternal in the heavens. So ito yung ating pag-asa. Isa sa mga hope natin bilang isang Kristiyano na tayo ho ay pagkakalooban ng isang katawan na hindi ho basta-basta katawan. Kung meron mo tayong katawan, of course, we have the physical body which is an earthly body, but this body is subject for destruction. Sabi nga po dito is, our earthly home is destroyed. So masisira din, kalaunan. Mamamatay din. Mababalik din saan? Sa alabok. Subalit, there is the future body that is meant for glory. So meron pong katawang ibibigay ang Panginoon because the design na ibinigay po sa atin or ang design ng Panginoon sa atin is kaluluwa at katawan.
So hindi ho tayo pupunta ng kaluluwa lang na walang katawan. Meron ho talagang katawan na ilalaan sa atin na kung saan ito ay katawang panlangit. Okay? Kaya sabi po dyan is a body and soul. So, our future body is meant for glory. Kaya sabi po dyan is a glorified body. Okay? Next, we have also been promised with a perfect life. Hindi lang po katawan ang ipinangako sa atin na siyang pinangahawakan ho natin at pag-asa ho natin. Meron ho tayong ideal na buhay na naghihintay pagkatapos ho ng buhay dito sa lupa. So, sabi naman po sa verse 2, for in this tent we groan. So, because of our sinfulness, dahil po sa ating kasalanan, we groan. Ano po? Longing to put on our heavenly dwelling, if indeed by putting it on, we may not be found naked. For while we are still in this tent, we groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. So the longing that Paul had and the longing that we have sa buhay na ito is yung kalayaan natin o yung ating deliverance from that kind of groaning. So ito yung paghihirap natin because of sa ating kasalanan o yung ating tinatawag po na sinful nature. So, yun po yung sinasabi ko ditong groaning na ang pangako ng Panginoon sa atin, kapag tayo na yung nandoon na with a glorified body, dala na natin, taglay na natin ang maluwalhating katawan na nauukol para sa langit, para sa Diyos. So, hindi na tayo mag-iisip na baka magkamali pa tayo o magkasala tayo pag tayo nandoon na sa langit. Unlike sa atin ngayon, sa mga oras na ito, so, nag-i-strike pa rin sa ating isip, nag-i-strike pa rin sa ating pagkatao ang kasalanan. So, nandun pa rin yung vulnerability natin na matukso, nandun pa rin yung distractions na pwedeng makakuha ng ating atensyon, at ang ating emosyon ay pwedeng maagaw nito. So, madistract tayo sa ating pagpupuri sa Diyos. Pero pagdating doon, tinatawag nating eternal life, which is a perfect life, at dala na natin yung katawan, which is a glorified body. So, malayo na nating nagagawa kung ano yung dapat nating gawin para sa Diyos. So, tama yung mga testimonies na narinig natin. So, sa langit, hindi na tayo mag-iisip na mali ba ako sa tono. Sa langit, hindi na mag-iisip kung sabi nga, baka galit sa akin yung katabi ko kasi magaslab akong kumilos sa aking pag-upo. So, wala nang ganung klase ng kaisipan sapagkat ang lahat ay perfect na. Ang lahat ay pawang bago na. So, yun yung total transformation na ibibigay ng Panginoon para sa atin. Okay? So, we have also been promised with a perfect life. So, there will be a real resurrection body and there will be no groanings anymore on that day. So wala na tayong isiping paghihirap or anumang klase ng mga negatibong bagay na kasama ho natin sa bundong ito kung tayo ho ay nandoon na kasama ang Panginoon. Kaya si Paul, nandun sa sitwasyong miserable, pero para sa kanya, hindi ito isang miserableng bagay sapagkat ito'y bahagi ng pagtuturo sa kanya ng Panginoon. At ang isang pagtuturo ng Panginoon sa kanya is patuloy niyang tanawin ang kanyang mga pangako. Patuloy niyang tanawin yung tinatawag nating purpose ng Diyos para sa Kanya at para sa lahat ng Kanyang iniligtas. So, as we continue, sa ating pong pangatlong punto, sabi po dito sa verse 5, tingnan po natin. He who has prepared us for this very thing is God. So, hindi ho si Paul ang nag-direct ng kanyang buhay bilang isang apostol o bilang isang messenger or evangelist. Okay? Hindi ho si Apostol Pablo ang nag-produce ng buhay niya. So, hindi siya yung nag-orchestrate ng mga chapters ng buhay niya bilang isang apostle, bilang isang missionary, kung saan siya dadalhin ng Panginoon, kung saan siya mga lugar pupunta para mangaral ng mabuting balita. It is God, sabi dito, He who has prepared us
for this very thing is God. Kaya kung ano man yung ating pinagdaanan, kung ano man yung ating mga ups and downs sa buhay natin sa paglilingkod sa Diyos, it's still a part of God's purpose. Nasa plano pa rin ng Panginoon yan at hindi yan para sa ating ikasasama. Hindi yan para sa ating ikapapahamak. Remember in Romans 8:28, di po ba, sabi po doon is, we know that all things work together for good to those who love God. Alam natin na sa mga umiibig sa Kanya, ang lahat ay pawang sa ikabubuti natin. All things work together for our good. Sapagkat ang Diyos natin ay mabuting Diyos. So, masalimuot man o miserable ang ating kalagayan sa buhay, but kung atin pong aalalahanin ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon, so how abundant, sabi nga, and gracious ang Diyos sa atin upang ibigay ang kanyang sariling anak o kaisa-isang anak para sa atin. Who am I? Who are we? Ano? Sino tayo? Hindi naman tayo sikat. Hindi naman tayo mayaman. Ano? Sadly nga, may yumayaman ng hindi makatarungan. Di ba? Lalo na sa panahong ito, balitang-balita. Pero alam po natin that sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay mabuti. And He is merciful. He is rich in mercy. Ganun na lang ang awa ng Diyos para tayo hanguin mula sa ating pagkakalugmok sa kasalanan. Kaya, pangatlo is, we have been prepared by God through the Spirit. So, looking on the, yung tinatawag nating purpose of God. Okay? The purpose of God, o ang purpose ng Panginoon, o ang layunin ng Diyos sa ating buhay. In the past, in the present, and in the future. So ito yung sinasabi ko dito that He who has prepared us for this very thing is God. So hindi ho aksidente na si Pablo ay napiit, hindi ho aksidente na si Pablo ay nandoon sa sitwasyon na parang katapusan na niya, hindi ho aksidente na si Pablo ay mabulag matapos siyang i-encounter ng Panginoon on his way to Damascus. Hindi ho aksidente na si Apostol Pablo ay katagpuin ni Ananias. Okay? So hindi po. It is God who purposed. Okay? Lahat ng mga bagay na ito. Kaya sa buhay natin, ganun din. May plano ho ang Panginoon sa atin. Sabihin man natin sa kasalukuyan, parang ito muna. Pero kung ang plano ng Diyos para sa iyo ay babalik ka, babalik ka. Kung kanya ka, kanya ka. Kahit anong gawin mong paglayo, katulad ni Jonah. Di ba? Kahit anong pilit nating, sabi nga, kung anong gusto ng Panginoon na gawin mo, hindi mo siya gagawin. Ang gusto mo ay iba. Pero anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Dahil sa katigasan ng ulo, siya ay napasok pa sa loob ng tiyan ng isda. Saka lang niya na-realize yung kanyang pagkakamali. Ibinalik din siya ng Panginoon doon sa dapat niyang puntahan, which is Nineveh. Okay? So, we have been prepared by God through the Spirit. So, first, it is God who purposes our glorification. So, bakit dapat nating patuloy na ituon ang ating isip at ang ating buhay doon sa tinatawag nating glorification? So, we know that in glorification, wala na tayong alalahanin patungkol sa kasalanan, wala na tayong alalahanin tungkol sa mga malulungkot na bagay sa mundo, kumbaga associated sa ating kasalanan. But here, it is God who purposed our glorification. So, sabi po dyan, in Romans 8, so itutuloy lang po natin, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. According to His purpose. And for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So sa lahat ng mga tinawag ng Diyos, iniligtas ng Panginoon, so not only that the purpose of God is para tayo ho ay, para tayo po ay palayain sa gapos ng kasalanan.
Kasi kung tingnan po natin yung verse, ang sabi po dyan, moreover, whom He predestined, these He also called. Whom He called, this He also justified. And whom He justified, this He also glorified. So, the ultimate purpose of God sa buhay natin, kung tayo nagpapatotoong isang ligtas, is our glorification. Na tayo ay maging katulad ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa buhay na ito, lagi ho tayong pinapaalalahanan na ang pattern ho natin sa buhay Kristiyano ay walang iba kundi si Kristo. Kung meron man tayong ibang tinitingalang believers, so gaano sila ka-dedicated sa kanilang buhay paglilingkod sa Panginoon. Pero wala ho yan sa example ho ng ating pong Panginoon. Even Apostle Paul, kahit sinabi niyang imitate me, pero ano po sabi niya? Imitate me as I follow the example of Christ. So, yun po yung maliwanag, na ang tutularan lang ay ang halimbawa ng Panginoon, following the example of Christ. And God purposes it. Okay? It is God who purposes our glorification. It is God's ultimate purpose to every believer. Therefore, we should never lose hope. There is glorification. Because it is God's ultimate purpose. Amen? So we always sabi nga, speak of the greatness of God's salvation. Yung kaligtasan. Pero ang kaligtasan ho is not only yung in the past. Tandaan po natin. Hindi lang ho yung tinatawag nating justification o yung pagpapawalang sala na ginawa sa atin sa pamamagitan ng Panginoon. Even in this time, sa kasalukuyan, ma-appreciate natin ang ginagawa ng Panginoon sa atin kung paano tayo pinapabanal, pinalalayo, or inilalayo mula sa mundo patungo sa Kanya. And ang ating hinaharap. That is the ultimate purpose. Meron ho itong direksyon, mga kapatid. Hindi lang ho yung parang makikinig tayo, pero ang masusunod pa rin ay tayo. Tayo ang magdidesisyon kung kailan tayo dadalo. Tayo ang magdidesisyon kung kailan tayo magpa-participate. So, hindi siya tugma sa buhay na meron si Apostol Pablo. Hindi siya tugma doon sa buhay ng mga nauna sa atin na talagang ibinigay nila ang kanilang buhay para sa Panginoon. Kaya we should never lose hope. Okay? Kung ano yung tinamo ng mga nauna sa atin o tatamuhin. Okay? Siyang tatamuhin din po ng mga anak ng Diyos na buhay pa. Glorification. Ano po? Next. It is the Spirit who guarantees our glorification. Not only that it is God who purposes our glorification, also it is the Spirit who guarantees. Kaya sabi dyan sa verse 5, who has given us the Spirit as a guarantee. Kaya isang comforting part sa atin, and lagi tayong in hope sa Diyos is the presence of the Holy Spirit. Dahil nasa atin ang Santong Espiritu. Sabi nga ng Ephesians 1:14. Siya yung paunang bayad, the down payment of our inheritance. At kapag sinabing down payment, wala na akong pwedeng umagaw, wala na akong pwedeng bumawi. Kasi paunang bayad na yan eh. Di ba? So yun po yung sitwasyon natin. Meron ng endowment na nangyari sa pamamagitan po ng Santong Espiritu. So siya ang tatak at hindi lamang siya tatak, siya ho ang garantiya or guarantee ng ating glorification. And also in 2 Corinthians 1:21 and 22, now He who establishes us with you in Christ
and has anointed us His God, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. So, ang sabi ko dun sa text, ang Santong Espiritu ay hindi lamang nagsisilbing selyo or identification na tayo ho ay sa Panginoon o tayo ho ay pag-aari na ng Diyos. Siya rin ho, ang sabi dito, ang ating guarantee. Katiyakan. Kaya sabi nga ng Romans 8, with our spirit, He testifies with our spirit that we are children of God. Tayo ho ay anak ng Diyos. At yung testimony na yon, yung attestation na yon, siya din ho yung kumbaga, pinanggagalingan ho natin to say that meron ho talagang glorification na naghihintay sa atin. Same source. Okay? Na meron po tayong glorification na hindi na natin dapat alalahanin kung ano mangyayari sa atin sa hinaharap. Kaya, the promise of God, the Holy Spirit's presence and power in every believer should recalibrate our thoughts and reorganize our priorities in this life. So sana, ang Santong Espiritu, ang presensya ng Santong Espiritu at ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay ang patuloy na mag-ayos ng ating isipan at ng ating mga prioridad sa buhay. Let Him rule over. Hayaan mo siyang mamuno sa iyo at hindi ikaw. Hindi lang siya, sabi nga nung isang theologian, wag siyang maging residente lamang, kundi siya'y maging presidente ng iyong buhay. Amen? Amen. So sana wag lang tayo makampante na nasa atin ang Santong Espiritu, sabi ng Bible. Pero wala naman yung pangunguna sa iyo dahil sa iyong katigasan ng ulo. Ikaw pa rin ang nasusunod. Okay? Kaya as the plan of God unfolds, is glorification a more exciting chapter in your Christian life or not? Habang patuloy na nahahayag sa atin ang plano ng Diyos, na nandito ako sa mundo para sa Panginoon, iniligtas ako ng Panginoon dahil ako ay mahal niya. At dahil mahal niya ako, mahal ko din siya. Paano ko ipapakita ang aking pagmamahal sa Kanya? Ay di susunod ako sa Kanya. Simple. Okay? Ngayon, as the plan of God unfolds, is glorification a more exciting chapter in your Christian life or not? So, mas excited ka ba doon sa glorification? Since na ito ho ang ultimate purpose ng Diyos at dahil nasa iyo ang Santong Espiritu? Do you praise Him for having the Holy Spirit as a guarantee? Pinupuri mo ba siya sapagkat sumasa iyo ang Santong Espiritu, hindi lamang bilang tatak ng iyong kaligtasan, kundi bilang katiyakan sa walang hanggan. Kaya, always, lagi ho tayong may tuwa at may pag-asa. Sapagkat ito ho ang kapahayagan ng Biblia. Ito ho'y salita ng Panginoon, hindi lamang ho ng isang tao. Okay? Sigurado ho, ang tinatawag po nating glorification. Okay? So, papunta ho tayo sa last part in verse 6. Tuloy po natin ang pagbasa. Sabi dyan, so we are always of good courage and we know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. So, sa ating pangapat na sabi po dito, we have been promised by an eternal dwelling with the Lord. So, hindi lang po ang pangako sa atin ay glorified body, perfect na buhay, at hindi lamang ho sinasabi na ito ho ay purpose ng Panginoon para sa atin. Sabi dyan, meron ho tayong eternal dwelling. O kapag sinabi kasi nating dwelling is place of residence. Okay? Just like in John chapter 14, nasabi po ng Panginoon,
many rooms in my Father's house. Sa tahanan ng aking Ama. So, that is an eternal dwelling. Okay? In light of the future reality of eternal bliss with the Lord, he exclaimed his heavenly anticipation. Likewise, Christians must have that same kind of longing for God's presence. So, kasi, si Apostle Paul po nung mga panahong ito, so, hindi nga niya alam kung siya'y maliligtas pa sa kanyang sitwasyon. At sa kabila pa nun ay napahiwalay din siya sa mga minamahal niyang kapatid sa Panginoon. Most likely sa kanyang imprisonment, ito yung kanyang naramdaman. Pero, hindi ho nawala yung kanyang longing para sa Diyos. Para sa presensya ng Panginoon. Kaya sabi ho dito, we are always of good courage and we know that while we are at home in the body, tayo man ay nasa katawang lupa, but we are absent from the Lord. Kaya, ang una makikita ho natin dyan is that He delightfully kept the promise. He delightfully kept the promise. The promise of glorification. Kaya sabi dyan, while we are at home in the body, we're away from the Lord. So, he had many reasons to be in a state of despair, but he kept himself confident for his future. Kahit man siya ay absent from the Lord sapagkat siya'y nasa katawang lupa pa rin, nandoon yung kanyang longing. Excuse me po. So, sabi po dito, he desperately longs. He desperately longs. Tulad po nung exhortation po natin ng Wednesday. Tingnan ba sa? Narinig po ba natin yung sinabi po doon sa Psalm 42? Kagaya ng isang usa, pants for the water brooks. So, my soul longs for God. Kung isang linggo o isang buwan na hindi tayo nakadalo, isang linggo, isang buwan tayong hindi nakapanalangin, nakakaramdam mo ba tayo ng thirst and hunger para sa Diyos? Kasi ang hindi ho natin mawari ay kapag lumipas mo ang ilang taon, tapos wala tayong naramdamang uhaw o gutom para sa Panginoon. Pero ito yung nakita ho natin kay Apostol Pablo. So, he delightfully kept the promise. Still, his delight is in the Lord. Nasa Panginoon pa rin ang kanyang satisfaction. Panginoon pa rin ang kanyang minimithi, hinahanap sa kanyang kalagayan. Ikalawa po, verse 7. For we walk by faith and not by sight. So, verse 7, he faithfully kept the promise. He delightfully kept the promise. Secondly, he faithfully kept the promise. He walked by faith until it becomes sight. Nakita ho natin yan kay Apostol Pablo hanggang sa huling hininga niya, siya'y nabuhay sa pananampalataya. Kaya sa huling sandali, sabi po doon sa 2 Timothy, I finished the race. I have fought the good fight and I kept the faith. Itinuring niya tagumpay ang kanyang karera sa pananampalataya. Kaya sabi diyan, we walk by faith. Ang din po ni Apostol Pablo at ng bawat lingkod ng Diyos para sa ating lahat na tayo ho ay lumakad sa pananampalataya, hindi lang sa ating nakikita. Ibig sabihin, matapat nating takbuhin ang karerang ito. At huwag tayong maging sakit ng ulo ng Panginoon. Amen? Amen, mga kapatid? Amen. Okay. So, he faithfully kept the promise just like in Philippians chapter 1, verse 6. Ang sabi dyan, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ.
He is confident. Sabi po ni Apostle Paul, He who has begun a good work in you, siyang nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo, siya din ang magtatapos. Okay? Ngayon, ang tanong, ano ang gusto nating maging ending? Kung sinimulan ng Diyos na mabuti sa atin, gusto din ba nating matapos ito sa mabuti? Huwag sana tayong maging katulad ng iba na nagsimula ho na matuwid. Excuse me. Nagsimula sa pagiging matuwid pero nung bandang huli, dahil na napuno or dahil na napuno ng pride ang kanilang puso and arrogance. So nagkaroon na sila ng mataas na pagtingin sa sarili. At hindi na nila kinilala ang Diyos sa kanilang buhay. So ano pong ginawa ng Panginoon sa kanila? Merong consequence po yan. Katulad ng mga hari in the Old Testament. Sa isang pagsuway, pinarusahan sila ng Panginoon. So, again, mga kapatid, ano hong gusto nating maging ending ng ating buhay pananampalataya? Sinimulan ng Diyos na mabuti. Sinimulan ng Diyos na maganda. Diba? Kahit siya ho ang may hawak nito, pero kung tayo hindi makikisa, kung hindi ho tayo susunod, sa malamang ho ay hindi magiging maganda ang ending. Okay? Kaya, faithfulness. Just like Paul, he faithfully kept the promise. And in verse 8, yes, we are of good courage and we would rather be away from the body and at home. So ito ko yung sinabi niya. Mas gusto ko pa rin na sa Panginoon. Kahit man ako ay nasa prosperity, kahit man ako ay wala masyadong iniisip o inaalala sa mga oras na ito, pero ako ay, kumbaga, ang kapuspusan ko ay ang Panginoon. Kaya, ano man ang mangyari, buhay man o kamatayan, mas nanaisin ko po na pumiling pa rin sa Kanya. So ito yung sinabi ni Apostle Paul sa verse 8. That's why he courageously kept the promise. Matapang niyang iningatan ang pangako ng langit o ang pangakong langit ng Diyos sa Kanya. He courageously kept the promise. He prefers to be with the Lord rather than anything else. Mapakamatayin man to buhay, sabi niya, mas gugustuhin kong sa Panginoon ako. Kaya sa Philippians, ano po sabi niya? For to me to live is Christ and to die is gain. Diba? Kung ang nais ng Panginoon sa kanya ay mabuhay, ibibigay niya ito para sa Panginoon. Kung siya'y mamamatay, sa Panginoon pa rin siya. Mahirap naman yung sa kamatayan, alam natin sa Panginoon tayo, pero sa buhay, hindi naman natin ikinukumit sa Panginoon. Hindi naman natin ibinibigay yung dapat ay para sa Panginoon. Kaya, are you courageous? Tayo ba'y may lakas ng loob na mabuhay para sa Panginoon? Whatever it takes. Ano man ang maging kapalit, ano man ang pwedeng mangyari. Ano po? Kasi, kagaya ni Apostle Paul, kamatayan ay nakaamba. Nandun lagi yung threats. Nandun lagi yung persecution. Nandun lagi yung trials sa kanya bilang isang lingkod ng Diyos. Pero ang sabi dito, ang aking pipiliin, sabi niya, we would rather be away from the body and at home with the Lord. Mas mainam ho, mga kapatid, na uuwi tayo sa ating tahanan
na nagawa natin ang misyon na ipinagkatiwala sa atin. At mas maganda ho na ang kamatayan ho natin ay kamatayan dahil sa ating pananampalataya. Hindi ho dahil consequence ito ng ating katigasan para sumunod sa Panginoon. Kaya kagaya ni Apostle Paul, let us live by faith and not by sight. Mabuhay tayo sa pananampalataya at sa pag-asang sinabi ho ng ating Panginoon. There is a perfect life. Okay? May magandang buhay at hindi lang basta maganda, perfectong buhay. Dahil wala ng kasalanan. Diba? And glorified body. Wala na ho itong tendency na mahulog sa kasalanan. Wala na itong yung tinatawag nating malice or some kind of desires na meron po sa ating katawan. So, yun po ang sinasabi ko dyan na kung saan ay patuloy po nating panghawakan. Kaya, ang mga pangako po ng Diyos sa atin ay matamis pa rin ba sa ating mga dila? It's still a sweet one to our spiritual tongue. Or a tantalizing one to our spiritual eyes. Kaakit-akit pa rin ba ito para sa ating mga mata bilang isang mananampalataya? Ano po? Ang mga pangako ng Diyos, huwag sana nating bitawan. Huwag sana nating itigil. Ano ho? Na tayo ho ay patuloy na tumingin at patuloy ho nating asamin. Sapagkat alam ho natin na ang Diyos ang nag-umpisa nito at siya din ho ang magtatapos. Makisa ho tayo sa plano po ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong salita. Salamat po sa iyong pong mga pangako na patuloy niyo pong ipinapaalala sa amin upang sa kabila po ng aming mga kahinaan at mga kaisipan na hindi ho tama sa iyo pong paningin, Panginoon, ay mabago kami. At sa halip kami ho ay maging masigasig, Panginoon. At maging tapat ninyong tagasunod sa buhay na ito. Matapat naming may pamuhay ang inyong pong salita at matapat ho naming gawin kung ano po ang inyong pong nais sa buhay namin ito. Kung hanggang kailan po kami sa mundong ito, Panginoon. At nawa o Diyos sa iyong pong biyaya at kalooban sa aming pong pag-uwi sa aming tahanan ay nagawa po namin ang iyong pong kalooban. Purihin ka sa lahat ng ito sa pangalan ng iyong pong anak na si Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon.